ang nakita ko kung saan namatay si Lolo. Ang pulseras na yun ang pagmamayari ng isang aswang na pumatay sa lolo ko. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Isang karangalan para sa akin na mabasa nyo ang pinadala kong sulat. Nangyari ito noong 2018. Ang kwentong isasalaysay ko nga po pala ay may kaugnayan sa aswang. Lumaki ako sa poder ni Lolo na isang manunugis ng mga aswang nun. Pero dahil nga maraming aswang din ang may gustong mapatay siya, tinutugis rin siya ng mga malalakas na aswang. Hanggang sa namatay na nga si Lolo, kaya kailangan kong tumayo sa aking sariling paa. Bata pa ako nung mga panahong nawala siya, at ang kaibigan ni Lolo ang tumulong sa akin hanggang sa nakahanap ako ng trabaho. Ako nga po pala si Abner, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Habang nasa trabaho ko bilang isang janitor sa hotel dito sa Maynila, nakita ko si Mang Kaloy na may kausap na babae. Lumapit ako sa kanya para na rin yayain ng matanda na makapagpananghalian. Mang Kaloy, mabuti naman at nagkita tayo dito. Kanina pa ako paikot-ikot sa buong parte ng hotel kasi hinahanap kita. Kaya tayo. Pasensya ka na, Abner. Ito kasi nakita ko rito si Corazon nakapasok na pala rito siya sa trabaho natin bilang janitress. Kababayan ko to ganun ba? Kumusta ka naman, Corazon? Ayos lang naman. Nagulat na ako na makita din dito si Mang Kaloy Pero maganda na rin, at least may makakausap na ako dito. Oo naman. Kami nga ni Mang Kaloy habang nagtatrabaho, panay ang kwentuhan namin. Kapag kasi nagkakausap kami habang nagtatrabaho, hindi mo nararamdaman yung pagod. Eto si Abner, sobrang bait nito, Alam mo kasi, sa isang linggo, 2 beses ako kung mag-day off. Kaya kapag wala ako, kayong dalawa na ang magkikita at magkakasama para naman hindi kayo maboard dito. Saka talaga ba itong si Corazon? Di mas mabuti. Malayin mo naman, magkaintindihan kami ni Corazon. Wapo siya. Maganda ka rin naman, Iha. Kaya bagay na bagay talaga kayong dalawa. Ay, nako, alam niyo magagalit si nanay pag nag-asawa ko agad. Nangako kasi ako sa kanya na magtatrabaho ko na maayos sa Maynila Para may padala akong pambili ng mga baboy. Mahilig ka para mag-alaga ng baboy. Hindi lang baboy, pati mga kambing, manok, baka. Alam mo na, laking probinsya kasi ako, kaya, yan yung ginagawa ko. Ay, mabuti pa. Pumunta na tayo dun sa may kantin at na makakain na tayo. Ay, mabuti pa nga po. Magkakasama kaming tatlong pumunta sa kantin. Madami kaming napagkwentuhan, lalong-lalo na tungkol sa buhay ni Corazon sa probinsya. Si Mang Kaloy naman ay mas naunang umuwi sa amin dahil hanggang 4:00 lang siya ng hapon. Marami akong nalaman tungkol sa kanya. Maganda si Corazon. At inaamin ko na unang kita ko pa lang sa kanya, may naramdaman na kaagad akong kakaiba. Hoy, Abner. Matakatulala ka. Naiya ako sa mga titig mo Tantanan mo nga yan, di ako sanay sa ganyan. Pasensya ka na, sorry. Hindi ko lang talaga mapigilan na hindi ka titigan ang ganda-ganda mo kasi talaga. Parang pangmayaman yung kutis mo. Sobrang kinis at saka puti. Ano ka ba? Huwag mo na nga akong bulahin. Kaya pala mahigpit na pinagbilin sa akin ni nanay na mag-ingat sa mga lalaki dito Ang sabi niya pa, magaling daw talaga manguto yung mga lalaki dito sa Maynila. Hindi kita inuuto. Totoo naman yun na nagagandahan talaga ako sa'yo Okay nga lang Pwede ba kitang ligawan? Naku, tigilan mo nga ako, Abner. Mabuti pa, umuwi na tayo, tapos na yung trabaho natin. Gusto ko na talaga magpahingi, nakakapagod yung first day ko. Snale, ihatid na kita sa inyo. Malapit lang naman yung inuupahan mo sa bahay ko Ito naman. Sige na, ikaw na nga bahala. Nang matapos ko siyang ihatid, kaagad na rin akong umuwi sa bahay. Buong gabi akong hindi nakatulog. Kakaisip kay Corazon. Lakas talaga ng tama ako sa babaeng yan. At hindi ako papayag na maunahan pa ako ng iba sa kanya. Hanggang sa makalipas ang ilang linggo, tuluyan na kaming naging malapit ni Corazon sa isa't isa. Sabay na kaming pumupunta sa hotel at sabay rin kaming umuwi. Aba! Anak ng
May relasyon na ba kayong dalawa? Napapansin ko lang na sweat na kayo. At dahil niyo pa yung kambalto ko na hindi naghihiwalay. Kayo talaga, Mang Kaloy. Magkaibigan lang kami ni Abner. Tsaka nga ho pala tumawag sa akin si nanay. Sabi ko na nakita tayo dito. Nagulat nga eh. Akala niya raw patay na kayo. Ang nanay mo talaga, no? Sobrang mapagbiro sa lusog kong to. Ganun po ba kayong magkakilala ni Corazon, Mang Kaloy? Bata pa lang yan si Corazon nang nagtungo ako dito sa Maynila. Bale, itong si tatay niya, malapit ko na rin talagang kaibigan doon sa Sabal. Nakakamiss talagang umuwi doon. Ba't hindi ko kayo magbakasyon sa atin? Saka na, kapag ka nakapag-ipon na ako. Alam mo naman na marami akong kamag-anak doon. Kung ba nakakahiya na kung umuwi ako doon tapos wala naman akong mapibigay doon sa kanila. Ang Kaloy, may babalita nga pala ako sa iyo. At ano naman yon? Nililigawan ko na itong si Corazon. Pumayag na rin siya. Ay, totoo ba yun, Iha? Oho. Makulit ho yan eh. Mukha naman ho siyang mabait, maalaga. Ay, tama ka dyan. Babae talaga tong si Abner. Kaibigan ko rin ang lolo nito dati pero napatay na dahil sa mga... Naku, wag na po natin pag-usapan yun, Mang Kaloy. Ayaw ko na kasi maalala yung mga bagay na yun eh. Ay, ganun ba? Sige, pasensya ka na at masyado ako matandal. Nakita ko naman na naguluhan si Corazon sa amin ni Mang Kaloy. Hanggang sa ilang buwan pang nakalipas, tuloy na niya akong sinagot. Naging magkarelasyon kaming dalawa at sobrang saya ko. Siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Hanggang isang araw, may binalita sa akin si Corazon. At halos lumundag ako sa saya nang sabihin nito na buntis siya. Totoo ba yung sinabi mo? Buntis ka na ng isang buwan? Oo nga, hindi ka ba naniniwala? Ito, pregnancy test ginamit ko. Tingnan mo, ikaw na makakita. Kina. Yes! Totoo nga, patay na talaga ako! Uy! Ang ingay mo, huwag ka nga sumigaw. Sorry. Nandito tayo sa hotel eh. Mamaya makarinig sa'yo. Nabalita ko na rin kay nanay yung tungkol dito sa pinagbubuntis ko. Gusto nga niya pauwi na ako sa probinsya eh. Ano? Pumayag ka ba? Nasabi ko, kausapin mo na kita. Hindi ko naman kaya na iwan ka dito mag-isa, no? Dapat, kung nasan ka, dapat nandun din ako. Payakap nga. Ang sweet-sweet mo naman. Pangako sa'yo na poprotektahan ko kayo ng anak ko. Walang mananakit sa inyong dalawa. Bigla namang sumulpot si Mang Kaloy mula sa pintuan ng kwartong pinagpapahingahan namin. Masaya akong binalita sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ni Corazon. Ang bilis po namang makabuo, Abner. Aba, iba ka talaga. Matagal ko na rin itong iniintay, Mang Kaloy. Ay nako, sinagot din ng Diyos ang dasal ko na sana magkaroon ako ng sariling pamilya. Alam ko na sobrang saya mo, pero ewan ko na lang kung ano mangyayari kapag narinig mo na itong sasabihin ko. Sasabihin po na tungkol saan? Ay, doon ako nagaling sa HR. Ang sabi, kailangan daw na magbawas ng tao at eto na nga, kasama tayo sa mga nabawas. Ito na nga pala ang huling sweldo ninyong dalawa. At teka lang, ano ho? Ano pa yan? Wrong timing naman yan eh. Kung kailan naman kailangan nating makaipon. Tsaka pa nagkaganito. Paano tayo nito, Abner? Anong gagawin natin? Bakit naman po biglaan ng pagbabawas nila ng tao? Ay, hindi ko alam. Maski na ako na namang problema rin kung ano ang mangyayari sa akin dito sa Maynila. Nag-iisip-isip ako na baka kailangan ko na talagang umuwi ng probinsya. Ano, Abner? Anong plano? Wala. Mabuti pa. Siguro umuwi na lang din tayo. Wala tayo mag-uusap sa bahay. At saka huwag ka mag-alala. May kaunting ipon pa naman ako eh. Pwede naman natin magamit yun. Pareho kaming malungkot na umuwi sa bahay. Kinaumagahan, nalaman ko na lang na nagagalit na ang nanay ni Corazon at gusto niyang umuwi na doon ang anak niya. Ayan, sumama ka na nga lang kaya sa akin sa probinsya. Nakakaya naman eh. Makikitira tayo dun sa nanay mo. Maluwag naman yung bahay, tsaka may sarili akong kwarto. Siguro naman marunong ka magtrabaho sa bukid, di ba?
Malawak rin ang bukid namin. Medyo nag-aalangan lang ako kasi hindi ko naman talaga alam kung ano madadatnan ko dun eh. Isa pa, naiiya ako sa mga tao dun. Baka isipin nila magiging pabigat pa ako. Lalo na ngayon, wala akong trabaho. Ano ka ba, Abner? Asawa na nga kita eh. Ang gusto ko, sumama ka sa aking umuwi. Ako nang bahala sa'yo, ha? Tiwala ka, walang mangyayaring masama sa'yo doon. Mahal kita, kaya hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Napabuntong hininga na lang ako at sumang-ayon sa sinabi ng asawa ko. Sumama ako sa kanya. Sinalubong naman kami ng nanay nito sa terminal ng tricycle. Kagad nang umiti sa akin ang matandang babae nang makita ako. Oh, kumusta ka naman, Iho? Mabuti at sumama ka rito. Aba, ang gwapo mo pala talaga, no? Kaya pala nagkagusto agad sa'yo yung anak ko. Ayos lang naman po ako. Naku, maraming salamat po sa inyo at kayo na mismo ang nagsabi kay Corazon na isama ako rito. Ay, walang anuman. Asawa ka naman na ng anak ko. Kaya huwag kang mahiya rito, ha? Ito nga pala yung bunso kong babae, si Gemma. Maligayang pagdating ko sa lugar namin, Kuya Abner. Maraming salamat, Gemma. Mabuti pa, umuwi na tayo. Sinugutom na talaga ako. Alam niyo yung baby ko, sobrang likot na. Napatawa na lang kaming lahat nang magreklamo si Corazon. Nang marating ang bahay nila, totoo nga na malawak. Marami ring alagang hayop sila roon. Nasa kalagitnaan ng kagubatan ang bahay nila at tanging tunog lang ng ibon at iba't ibang hayop ang maririnig doon. O diba? Sabi ko sa'yo maganda dito eh. Preska pa yung hangin. Tapos, yan, may mga gulay. Malawak pa yung taniman namin dito. Kaya nga eh. Sobrang tahimik. Bagay na bagay yung lugar na to sa mga buntis na kagaya mo. Marerelax ka talaga. Kaya nga, tama ka dyan. Niyakap ko si Corazon at marahan na hinimas ang tiyan niya. Sobrang sabik na talaga akong makita yung anak ko. Hanggang makalipas ang ilang buwan na balitaan kong umuwi si Mang Kaloy ng Samar. Nagtatrabaho na rin ako sa bukid. Hanggang isang araw, bigla akong nakasalubong si Mang Kaloy sa gitna ng niyugan. Mang Kaloy! Uy! Kumusta na po kayo? Abna! Aba! Ay! Kumusta? Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Okay naman po. Ito, araw-araw nasa bukid para kahit paano merong paggasto sa araw-araw namin dito ni Mrs. Malapit na rin kasing mga anak si Corazon eh. Ang sabi ng nanay ni Corazon eh, maghanap na raw siya ng magaling na kumadrona doon sa kabilang bayan. Maraming kumadrona doon sa kabilang bayan. Sobrang sipag mo naman, Abner. Alam mo, swerte si Corazon sa'yo at sa magiging anak mo. Malayo po ba yung bahay ninyo dito? Doon sa kabilang sityo. Malapit lang naman. Kumbaga, walking distance. Siya, baka nabala na kita. Kaya ako nandito sa Niogan dahil sa maghahanap ako ng gagawin kong gata. Kahit sino, pwede naman kumuha dito, sabi ni Kape. Sige po. Mauna na po ako sa inyo, ha. Umuwi na ako sa bahay ng hapon na yon. Kinuwento ko kina Nanay Lita at Corazon na nagkita kami ni Mang Kaloy. Hindi ko maintindihan kung bakit padabog na lumayo si Nanay Lita sa amin at nakabusangot ang mukha nito. Uy, anong nangyari dun sa nanay mo? Ewan ko nga eh. Baka wala lang sangod na makipagkwentuhan. Mabuti pa, kumain ka na at pagkatapos naman ay maligo ka kaagad. May pawis ka na oh. Sige na nga. Pagkatapos ng umagang yon, pumunta ako sa mga baboy para pakainin. Napansin ko na kulang ng 2 ang alaga naming baboy. Nagtaka naman ako kung anong nangyari kaya tinawag ko yung asawa ko. Ha? Anong kulang? Anong kulang ng 2 baboy natin? Kagabi tinignan pa naman yan ni Gemma. Kompleto naman yan. 10 biik at 7 inahin. Yun nga eh. Di ba na lang yung inahin na natira? Posible na mawala na lang yun dito nang hindi nyo alam. Araw-araw na nga tayo nandito sa bahay. Gusto mo bang sabihin sa akin na binenta ko yung baboy tapos tinago ko sa'yo? Ganun ba yon? Hindi sa ganun, Cora. Nagtatanong lang naman ako. Pwede po ba na huwag kayong magsagutan? Baka mamaya kung saan pa mapunta yan eh.
siguro yung magandang gawin, mag-report na lang po tayo sa barangay. Baka kasi ninakaw yung baboy kagabi. Oo, sige. Dumulog kami ni Gemma sa barangay. Nireport namin yung nawawalang baboy na alaga ko. Ngunit laking gulat ko na meron ding mga tao doon na nagrereklamo tungkol sa mga nawawala nilang alagang hayop. Dahil hindi nakayanan ni Kapitan ng reklamo, nag-walk out ito at ang sinabi na lang niya ay gagawa ng paraan para mahuli ang magnanakaw. Narinig mo, Kuya Abner? Hindi lang tayo yung nawala ng alagang hayop eh. Ay nako, ito iniisip ko eh. Paano nila nagawang nakawin yung baboy? Sigurado naman ako magwawala yun sa mag-iingay. Ay nako, mabuti nga kayo at hayop lang yun nawala sa inyo eh. Kami nga dito, yung mga kapamilya namin. Yung anak kong lalaki na nawawala at hanggang ngayon hindi pa rin nahahanap. Ha? Nawawala yung anak mo? Oo, halos babaliw na nga ako sa kakaisip kung saan siya hahanapin eh. Sa lugar na to, hindi lang basta hayop ang nawawala kundi mga tao rin. Ano ho? Hindi naman ho nakarating sa amin yung balitang yun eh. Hindi talaga pinapakalat ni Kap ang balita tungkol sa mga nawawalang tao dahil sa baka marami ang maalarma at matakot. Pero lahat naman ng mga pangako niya, napapako eh. Ilang beses na niya kaming pinangakuha na gagawin niya ang lahat para mahanap ang mga kamag-anak namin na nawawala. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ang nangyayari. Pagtibahin niyo na lang ho yung loob ninyo. Mahanap mo rin yung anak mo. Sana nga talaga. Nang mga oras na yun, inikot ko ang paningin ko sa barangay. Nagkatinginan kami ni Mang Kaloy. Nandun din pala siya. Nagpaalam muna ako kay Gemma para kausapin ang matanda. Oh, Abner, bakit na ba naparito ka sa barangay? Nag-report po ako sa nawawala kong baboy na 2 piraso. Akala ko kasi sa akin lang nangyari yun pero hindi ko alam na marami pala kaming nawawalan. Yung iba pa nga kamo, mga kamag-anak nila yung nawawala. Kaya nga yung kapitan dito kamag-anak ko kaya ngayon dito ako sa baryo nila ako titira. Tinawagan niya akong lumipat muna dito saglit dahil sa takot. Ang sabi kasi ng iba, aswang raw ang kumukuha sa mga baboy at kinakain ito. Ha? Aswang? Oo. Pero wag mo sasabihin sa pamilya ng asawa mo na lalaban mo sa akin ha. Ako, wala pa naman kasing nakukumpirma na detalye kung totoo. Mga haka-haka at chismis lang kumbaga. Kung ganun, marami pala talaga mga lahi ang mga aswang dito eh. Oo, marami. Hindi naman mauubos sa aswang dahil alam naman natin na namamana ito. Mang Kaloy, totoo po ba na hindi nyo nakita kung anong uri ng aswang ang pumatay kay Lolo? Ay, hindi. Nang makarating ako sa bahay ninyo ng araw na yun, naabutan ko na lang siya na wala nang buhay. Puno ng kalmot at dugo ang kanyang katawan. Ang narinig ko lang tunog ng pagaspas na malaking pakpak. Kuya Abner, umuwi na tayo. Sige, Gemma. Sige, Mang Kaloy. Kailangan ko na po umalis eh. Abner, mag-iingat kayong dalawa ng asawa mo ha. Palagi mo siyang babantayan. Lalo na ngayon, buntis siya. Opo, sige po. Maraming salamat po sa payo. Bumalik na kami sa bahay at nagpaalam ako sa asawa kong pumunta sa bukid. Nabanggit din ni Gemma sa kanila na nagkita kami ni Mang Kaloy. Kaya si Nanay Litay mukhang nasira na naman ang magandang modo nito. Nay, sa totoo lang po, napapansin ko na kapag kasi Mang Kaloy ang pinag-uusapan natin, nag-iiba po yung mood ninyo. May problema ba? Ay, nako, lubayan mo ang matandang lalaking yun. Ang mabuti pa, mas unahin mong atupagin yung trabaho mo kesa makipag-usap sa matandang yon. Nay, matagal na akong magkakilala si Abner at si Mang Kaloy. Siya nga yung dahilan kung bakit naging asawa ko si Abner eh. Si Mang Kaloy nagpakilala sa akin sa asawa ko. Ano? Ay, siya ang naging daan para magkakilala kayo? Oho, kaya kung maaari, huwag niyo namang pagalitan si Abner pag nakikipag-usap sa matanda. Bakit? Pinagalitan ko ba si Abner? Hindi nga ho, pero nagdadabog naman kayo. Mamaya, iwan pa ako ni Abner kasi pinapakitaan nyo ng pagkamaldita nyo. Ay, nako. Ewan ko na lang sa inyo. Sige na. Kailangan ko na pumunta sa bukid dahil na mangunguha pa ako ng mga sili. Sige na, nag-ingat ka ha. Gemma,
Ikwento mo na lang sa kanila yung mga balitang nalaman natin sa barangay, ha? Ako na pambala, Kuya Abner. Nagmadali akong pumunta sa bukid dahil medyo sumasakit na ang init ng mga araw na yon. Pagdating ko doon, nanguha ako ng mga niyog at saging para ibenta bukas. Ginabi na ako ng matapos kaya naman nagmadali akong umuwi. Tahimik at mapagmatsyag akong naglalakad sa gitna ng niyogan nang makasalubong ko ang isang babae na puno ng dugo ang kanyang bibig. Meron siyang pangil at mahahaba ang kuko. Matatakot na sana ako pero nakita kong buntis ang aswang na babae at kaagad itong tumakbo ng magkasalubong kami. Halos hindi ako makakilos pero pinilit kong makatakbo. Nakasalubong ko naman sa labas ng bahay si Nanay Lita. Ah! Ano nangyari? Ayos ka lang ba? Ba't hingal na hingal ka riyan? Nay, nandiyan po ba si Corazon? Oo, nasa kwarto. May problema ba? Kasi, may nakasalubong akong aswang sa Nyogan. Ngayon ako nakakita ng aswang, Diyos ko. Ngayon ako nakakita ng aswang na gumagala tapos buntis. Ano? Buntis yung aswang? Oo, Tumakbo ko papunta sa loob ng kwarto. Nadatnan ko naman si Corazon na mahimbing ang tulog. Nagising pa nga ito dahil hinawakan ko siya. Ngayon ka lang ba umuwi, Abner? oo. Marami kasi akong inasikaso sa bukid eh. Alam mo itong si Abner ay nakita kong tumatakbong mabilis at pinagpapawisan. Ang sabi, may nakita raw siyang aswang na buntis. Ha? Totoo ba yun? Oo. Pero nung makita niya ako, kagad din siyang umalis eh. Ay, mabuti naman wala siyang ginawa sa'yo. Ang akala ko nga, ikaw yung aswang na yun eh. Kasi, parang ikaw lang naman ang buntis dito sa lugar na to eh. Ha? Nagbibiro ka ba? Paano naman ako magiging aswang? Naku, pwede ba? Kumain ka na muna dun tsaka maligo dahil baka gutom lang yan. Maniniwala na sanang nakita ka talaga ng aswang pero sa sinabi mo, ewan ko, hindi ko alam makikinig ako sa'yo eh. Hindi na ako nakasagot at agad din akong kumain. Nagutom ako. Hindi talaga maalis sa isipan ko yung itsura ng aswang na yun. Pagkakain ko, bumalik ako sa kwarto namin ni Corazon at naalala ko ang pulseras na palagi kong daladala. Yun ang huling alas ko para makilala ang pumatay sa lolo ko. Pag-aari yun ng aswang na pumatay sa kanya at nangako ako sa sarili kong hahanapin siya kahit saan pang lupalop ng mundo. Matulog ka na maga ka pang alis bukas. Corazon, hindi talaga ako makatulog eh dahil sa naalala ko yung aswang na nakita ko sa Nyogan. Ay baka sinyalis yun na kailangan umuwi ka na ng maaga. Ikaw kasi, alam mo nang may chismis na yung mga tao na may aswang dito, hindi ka pa rin nag-iingat. Nung bata ka ba, may naririnig ka na rin bang kwento o chismis tungkol sa mga aswang? Oo, pero mas na lang magkwento sa'yo ay nantok na talaga ako eh. Huminga ka na dito sa tabi ko at manalangin para makatulog ka. Kinaumagahan, kagaya ng nakagawian ko, inasikaso ko na naman ang mga baboy. Nang bilangin ko ito, kulang na naman ng isa. Ang kambing namin ay ganun din, kaya napakamot ako sa batok dahil sa inis. Siguro wala nang kulang sa baboy natin ngayon, ano? Anong wala? Meron oh. Meron talagang kulang eh. Pati nga yung kambing natin, kulang din ang isa. Ay nako, grabe talaga yung mga magnanakaw. Kagaling-galing din eh, no? Hindi man lang natin siya napapansin. Kapag pumupunta dito at kukunin yung mga alaga nating hayop. Oo nga eh. Alam mo, pumunta ako dun sa barangay kahapon at marami pa rin mga tao dun. Ay, lungkot nga ako sa tuwing may isip kong may mga tao ding nawawala. Yung iba mga bata pa eh. Aswang nga talagang pinag-iinalaan nilang kumukuha sa hayop at mga tao na yun. Tinti kasi mga aswang yan eh. Mga salo talaga sa lipunan. Hayaan mo na mahalaga malayo tayo sa kapamakan. Lalong-lalo na tong anak natin. Ay nako, hindi ko talaga hahayaan na galawin ng aswang ang anak ko. Magkakamatayan muna talaga kami. Saka nga pala, aalis pala ako, pupunta ako sa bukid para maaga akong makauwi mamaya. Mag-ingat ka dun ha. Huwag ka magpapagabi dahil baka mamaya mapano ka na naman dyan sa daan.
Tumango lang ako kay Corazon. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko si Kian at Mang Kaloy. Nakita ko na umiiyak si Kian kaya lumapit ako para malaman kung anong nangyari. Mang Kaloy, ano bang nangyayari? Ito kasing si Kian hanggang ngayon hindi pa rin mahanap ang anak niyang nawawala. Tapos kaninang umaga, may bangkay ng bata na natagpuan dun sa Talahiban. Halos hindi na makilala ang itsura ng bata dahil sa inaagdas na tapos kinakain na rin ng uod. Ano? Oo, pero hindi pa naman sigurado kung anak niya yun ni Kian. Kaya ako nga pinapalakas ang loob mo Magtiwala ka sa Diyos na sana buhay pa ang anak mo. Ilang linggo na rin kasi ang lumipas at naubos na ang pag-asa ko na makita ang anak ko. Kung sino man ang kumuha sa kanya, hahanapin ko talaga siya at papatayin. Ang mabuti pa, umuwi ka na Kian at magpahinga. Huwag ka na munang papabayaan ang sarili mo. Kian, alam ko na sobrang ka na talagang nag-aalala sa anak mo pero sana hindi siya yung natagpo ang bangkay. Sana pakinggan ng Diyos yung dasal mo at makabalik siya ng buhay. Napailing na lang si Kian at naluluhang umalis sa harapan namin ni Mang Kaloy. Naikwento ko naman sa matanda ang tungkol sa aswang na nakasalubong ko kagabi. Nagulat at natakot naman ito, pero may sinabi siya na naging palaisipan talaga sa akin. Bukod sa asawa mo, wala na akong alam pa na buntis dito sa atin Imposible talaga na si Corazon ang asmo dahil kilala ko ang mga magulang niyan Ang tatay nga niyan naging kaibigan ko rin nung nandito pa ako nakatira. Kaya nga ako nagtataka Wala naman talagang aswang na buntis tapos makukuha pang mambiktima. Ang kadalasan sa naririnig ko, ang buntis ang ginagawang biktima ng aswang. Baka naman nabalik mata ka lang. Naku, hindi po Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Isang aswang na buntis ang nakasalubong ko at puno ng dugo ang bibig niya. Nakikita ko talaga yun dahil kabilugan ng buwan yung gabi na yun ito pa payo lang naman. Ikaw rin naman mismo ang nagkwento sa akin ang bagay na ito. Kaya gusto ko lang naman sabihin sa iyo na mas mabuting mag-iingat ka palagi kahit na kanino. Mahirap na nagbibigay ka pala ng tiwala sa maling tao. Pero tama naman po kayo na imposibleng aswang si Corazon. Nang makarating kasi ako sa bahay ng gabing yon, nakita ko, mahimbing siyang natutulog sa kwarto namin. Gano'n naman pala Maling kutob lang yung nararamdaman mo. Malay mo naman magaling rin manggaya ang isang aswang. Baka ginaya niya ang pagkakabuntis nito ni Corazon saka nagpakita sa iyo. Siguro nga po, kaya nga may dala akong asin at bawang ngayon Para kung sakaling makita ko siya ulit, meron na akong pangontra. Yan, tama yan. Kapag nagpakita ulit sa iyo ang aswang, sabuyan mo agad sa mukha. Opo. Dumiretso na rin ako sa bukid pagkatapos naming mag-usap. Maaga akong nakauwi sa bahay at wala dun sa bahay si Nanay Lita at Gemma. Si Corazon naman nagpapahinga kaya pumunta ako sa bakuran at kinuha ang pulseras na nasa loob ng bulsa ko. Kapag nakita ko lang talaga yung aswang na nagmamayari nito puputulan ko talaga siya ng ulo. Kahit kailan talaga walang mapapait na aswang Lahat masasama. Maling-mali si Lolo nang sabihin niya sa akin na merong aswang na hindi kumakain ng tao. Kuya Abner, sino kausap niyo? Ha? Wala, sarili ko yung kausap ko. Nakabalik na pala kayo galing tindahan. Opo, mabilis lang kami ni Nanay dun kasi kala namin baka gabihin ka na naman Payo ko lang po pala, huwag kayong papalipas gutom. Pwede kasi kayo mabali pag di kayo kumakain sa tamang oras Ano naman ang ibig mong sabihin, Gemma? Kasi baka mabaliw po kayo Hindi po magandang senyalis ang kinakausap niyo sa sarili niyo. Uy, normal lang naman sa tao na kinakausap ang sarili. Sa totoo lang, dun sa kinwento niyo na may nakita kayong buntis na aswang, lahat kami dito sa bahay hindi naniniwala dun Tama po kayo na walang aswang na buntis tapos magkagala pa para makapangbiktima. Kaya nga sabi namin, baka nag-iilusyon lang kayo. Uy, hindi ako nag-iilusyon, Gemma Ako, totoo nga talaga yung sinasabi ko. Kitang-kita pa ng dalawang mata ko at yung aswang na yon, mabilis pang tumakbo. Magkasalubong pa nga kami. Kung pwede lang po, huwag niyo na po ikwento sa iba yung nakita niyo dahil wala naman po maniniwala sa inyo Ngumiti lang sa akin si Gemma pagkatapos sabihin yon. Napakamot naman ako sa batok.
hindi ako nag-iimbento ng kwento. At kaya pala halos ayaw nilang maniwala sa akin at makinig kapag kinukwento ko ang tungkol sa buntis na aswang na nakita ko. Iniisip pala ng mga ito na nasisiraan ako ng bait. Itinago ko ang pulsera sa loob ng bulsa ko at pumasok sa bahay. Seryoso namang nag-uusap si Nanay Lita at Corazon. Abner, baka nagugutom ka na. Kumain ka muna. Okay lang po ako. Busog pa po ako. Yung mga nawawalang baboy natin, pwede bang huwag mo nang isipin, iho? Teka, parang alam ko yung sinasabi niyo eh. Hindi po ako nasisiraan ng bait. Di naman gano'n ang ibig kong sabihin. Huwag mo namang sigawan si Nanay, Abner. Akala niyo ba hindi ko alam na napapaliw na ang tingin niyo sa akin? Totoo nga kasi yung nakita kong buntis na aswang. Hayaan niyo ako kapag nakita ko ulit, yung lintik na yun, papatayin ko talaga siya, dadaling ko dito sa bahay para maniwala kayo sa akin. At malaman niyo na nagsasabi ako ng totoo. Huwag ka naman ganyan. Nag-aalala lang naman kami sa'yo eh. Sige na, kung totoo yung nakita mo, di totoo. Ayoko na makipagtalo. Okay? Inaamin ko na inisip namin na baka nagkakaganyan ka dahil sa mga alagang hayop natin na nawawala. Abner, malapit na akong manganak. Kung pwede lang, mas unahin mo namang isipin yung kapakanan ng anak natin kaysa sa ibang bagay. Asawa kita, kaya dapat naniniwala ka sa akin. Oo na nga, naniniwala na nga ako eh. Kahit na imposible. Mabuti pa magpahinga na tayo. Tinalikuran ko na lang sila dahil sa sobrang inis. Mas lalong nabuhay ang galit ko sa mga aswang. Namatay ang lolo ko dahil sa kanila. Tapos ngayon napagkamalan pa akong baliw ng asawa ko. Kinaumagahan, maaga akong naligo para pumunta sa bukid. Habang naglalakad ako, hinabol naman ako ni Corazon at kita ko ang galit sa mukha niya. Magtapat ka nga sa akin, Abner. May tinatago ka ba? Ha? Anong sinasabi mong tinatago? Ito. Ano to? Ba't kasi ito pulseras na to? Saan to galing? Teka, paano napunta sa'yo yan? Nakita ako doon sa short na hinubad mo. Maglalaba ako eh, pero nakapako to. Magpaliwanag ka, ano yan? Saan yan galing? Wala, napulot ko lang yan. Siguraduhin mo na pulot mo lang to, ha? Oo nga, ano ba? Akin na nga yan. Hindi. Simula ngayon, ako nang hawak ng pulseras na to. Nanginginig ang boses ni Corazon sa sobrang galit. Nagtataka ako kung bakit, pero hindi ko naman masabi sa kanya ang totoo dahil baka matakot siya. Hinayaan ko na lang na siya ang humawak sa pulseras na yon. Hanggang sa lumipas ang 2 araw, hindi pa rin ako pinapansin ni Corazon. Hindi ko na rin siya kinulit tungkol sa pulseras. Isang gabi, sabay kaming kumain ng hapunan at palipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Nanay Lita at Gemma. Malapit na lumabas ang anak ninyo. Ano, ganyan na lang kayo? Hindi na ba kayo magpapansinan? Pareho kasi silang ma-pride na eh. Kaya walang nagpapatalo. Habang maaga pa, ayusin nyo na yung gusot ninyo. Ayoko na maging malungkot yung apo ko pagkalabas dahil hindi kayo magkabate. Si Corazon lang naman to. Ayaw ko mauusap po sa akin eh. Kakausapin lang kita pag nagsabi ka ng totoo. Oo na, papaliwanag na ako. Kagaya ng pinangako ko kay Corazon, sinabi ko ang rason kung bakit meron akong ganoong pulseras. Nag-imbento ako ng kasinungalingan. Hindi niya pwedeng malaman na ang nagmamay-ari ng pulseras na yon ay aswang na pumatay sa lolo ko. Kung totoo napulot mo lang to, saan mo to napulot? Sa kalsada nga. Tinago ko kasi may itim na pa to. Gusto ko sanang ibenta yan eh. Sa tingin ko kasi mahal yan kaya mabigat. Ano? Ibebenta mo to? Oo. Kaya huwag mo nang pakilaman yan. Kahit kanino pa yan, hayaan mo na lang. Tatago ko na lang yan na maayos. Abner, malaki ang halaga ng bagay na to sa akin. Ha? Bakit? Ano ba yun para sa'yo? Basta, hindi mo pwedeng malaman. Simula ngayon, wag na wag mong kukunin to sa akin. Akin na to. Pero, ako'y nakakita dyan eh. Hindi dapat tumapunta sa mga sakim. Naiintindihan mo ba? Ano? Hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo. Marami kang bagay na hindi alam. Kaya pagkatiwala mo na to sa akin. Sa uli, wala rin akong nagawa dahil ayoko makipagtalo sa kanya.
Araw ng linggo kaya naisipan ko na munang pumunta sa bukid. Tumambay ako sa barangay para makinig ng balita. Si Mang Kaloy palaging kasama ni Kapitan at nang makita ko siya doon, kinausap ko naman siya. Kailangan ko rin kasi ng taong makakaintindi sa akin at makikinig. Intindihin mo na lang yung asawa mo. Kaya ba mainitin ang ulo niyan dahil alam ko na malapit ng mga anak. Ano ko pa naman, Abner? Sa totoo lang, Mang Kaloy, parang may napapansin kasi akong kakaiba doon sa biyanan ko sa Kakay Corazon eh. Hindi ko lang masabi kung ano yun, pero parang may tinatago talaga sila sa akin eh. Baka naman nababastos mo na yung biyanan mo kaya sila nagbabago. Dapat makisama ka rin, iyo. Kilala kita, mabait ka na magbata eh. Ayoko maghiwalay kayo ni Corazon dahil lang sa walang kwentang bagay. Tapos po nagagalit pa tong si Nanay Lita kapag nalalaman niyang nakikipag-usap po ako sa inyo. Bakit naman daw? Ewan ko nga po eh. Huwag mo nang pansinin. Kanya talaga ang mga babaeng palaging tirotoyo. Kaya nga ako hindi na nakapag-asawa dahil maikli ang kwan ko eh. Pasensya. Sinusubukan ko naman pong intindihin ang lahat eh. Hindi magtatagal. Nako, malalaman ko rin kung ano yung nililihim sa akin ng asawa ko. Ay, nako, ikaw ang bahala. Basta kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin. Tutulungan kita. O sige po. Nang gabing yon, biglang lumamig ang ihip ng hangin. Kaya alam kong babagsak ang malakas na ulan. Kailangan kong pumunta sa bukid para pasilungan ang mga palay. Mabilis ko lang din namang natapos ang pagbubuhat nun at pinasok sa kubo na nandun sa bukid. Nang makabalik na ako sa bahay, narinig ko ang malakas na ingay ng mga baboy. Malakas ang kutob ko na merong nang iistorbo sa pagpapahinga nila. Kaya dahan-dahan akong pumunta doon sa likuran ng bahay. Hinanda ko ang itak kung sakaling makita ko ang nagnanakaw ng baboy namin. Pero nakailang hakbang pa lang ako, narinig ko ang boses ng asawa ko at ng pamilya niya. Kailangan ho natin bilisan, Nay, dahil baka makabalik si Abner kaagad dito at naabutan tayo. Kaya ko nga binibilisan ng pagkain ni maglilinis pa tayo. Si Gemma na lang yung maglilinis. Pag maubos natin itong isang baboy, siguraduhin yung walang may iwan ha. Kahit na isang pirasong buto. Bukas na bukas bago yung pupunta para bilangin yung mga alaga niya. Opo, ate. Hanggang kailan ba natin itatago ang pagkatao natin kay Abner? Pagod na akong magpanggap araw-araw, anak. Tsaka ko nung sasabihin kay Abner yung totoo pag nasilang ko na yung anak ko. Sigurado ako na isusumpa niya tayo at ang masakit pa doon, makaiwan niya ako. Pero ayos lang, mahalaga, masabi ko talaga yung lihim natin sa kanya. Alam kong napapansin na niya na may kakaiba, kaya mabuti pa, Cora, unahan mo na. Sabihin mo na ang totoo bago pa niya mahuli. Mga walang hiya kayo. Traidor! Mga aswang pala kayong tatlo. Nagmamaang-maangan pa kayo kapag tinatanong ko kayo tungkol sa mga nawawalang baboy. Mabilis namang napatayo ang mga ito at tumingin sa akin. Ngayon naging malinaw na ang katotohanan. Hindi nga talaga ako nagkamali at nag-iilusyon nang makita ang buntis na aswang. Asawa ko pala talaga yun. Nanginginig ang katawan ko sa galit at takot na baka patayin din nila ako. Gayong nalaman ko ng pagkatao nila. Abner, magpapaliwanag ka. Wala kayong dapat ipaliwanag dahil malinaw na sa akin ang lahat. Gusto niyo pang palabasin na nasisiraan ako ng bait? Pakiusap, ayahan mo naman ako magpaliwanag. Noon ko pa gustong sabihin sa iyo pero natatakot akong makaiwan mo kami ng anak mo. Pag nalaman mo na aswang ako. Asawa kita, pero niloko mo ko. Ikaw yung aswang na nagpakita sa akin sa Nyogan, di ba? Abner, doon na lang tayo mag-usap sa loob kasi may makakita dito Hindi mahalaga kung may makakita sa inyo o wala. Mabilis akong sumugod sa kanila, dala ang ita ko. Pero pinagtulungan naman nila akong tatlo. Masasabi kong may angkin silang lakas. Hinatak nila ako papasok sa loob ng bahay. Hindi ako tumigil sa pagwawala para mabitawan ako. Kahit ubusin mo pa yung lakas mo, hindi ka makakawala. Mga hayop kayo! Mga demonyo! Alam ko na isang demonyo ang tingin mo sa amin. Pero ni isang tao, wala kaming ginalaw o sinaktan. At tumigil ka sa kakasigaw dahil naririndi ako sa ingay mo. Makakaputulang kita ng dila. Nay, huwag niyo namang tinatakot si Abner. Hindi ka ba nababahala na baka may makarinig sa malakas niyang boses? Ikaw, Gemma, linisin mo na yung kulungan ng baboy ngayon din. Opo, Nay.
Makinig ka naman sa akin, kahit saglit lang. Ang aswang na kagaya ninyo ay salot sa lipunan. Wala kayong bilang sa mundong ito, kaya dapat sa inyo mamatay. Alam ko na natatakot ka, pero wala kang dapat ikatakot sa akin. Mga aswang kami, pero hindi kami kumakain ng tao. Ang totoo niyan, kaya kami nag-aalaga ng baboy simula nun dahil yun ang kinakain namin. Kami ang mga aswang na mambababoy. Gusto niyo ba akong makumbinsin na mababait kayong mga aswang? Ganun ba? Hindi kami mababayad. At ang masasabi ko lang ay hindi kami kumakain ng tao. Abner, kami ang kumukuha ng mga alagang hayop ng tao dito na nawawala. Patawarin mo kung nagsinungaling kami sa'yo. Natatakot kaming sabihin ang totoo dahil baka iwan mo ko eh. Oh, sa tingin mo? Ngayon na alam ko na yung pagkatao mo, umaasa ka pa rin na magsasama tayong dalawa? Aswang ang dahilan kung bakit namatay ang lolo ko. Ang mga aswang na mambababoy ay hindi mumapatay ng tao. Pwera na lang kung kinakailangan. Hindi kami nananakit ng tao basta hindi kami Ay sinasaktan. nako, basta, kahit ano pa ipaliwanag mo sa akin, hindi mo pa rin mababago ang lahat na ikaw ay isang aswang. Kung masama kaming aswang, noon ka pa namin kinain at niyanggaw. Alam kong mali ang ginagawa namin na pagkuha sa mga alagang hayop. Pero buntis ako. Gusto ko makatikim ng iba't ibang uri ng karne ng hayop. Ngayon, aminin mo sa akin na ikaw ang buntis na aswang na nakasalubong ko sa inyo. Oo. Oo na. Ako yun. Nag-aalala ako sa'yo nung oras na yun dahil hindi ka pa nakakauwi. Akala ko napano ka na eh, kaya sinundo kita doon. Kaso may nakita akong ligaw na baboy kaya hinuli ko tsaka kinain. Tapos gusto mo pang palabasin na nababaliw ako para hindi ko malaman na ikaw talaga yon? Ang totoo, gusto kong makalimutan mo na nakakita ka ng buntis na aswang. Dahil kapag binanggit mo yun sa iba, malalaman nila na kami yun. Paano kung umantong sa sitwasyon na hindi pala karne ng baboy ang gusto na ninyong kainin, kundi tao na? Hindi yun mangyayari. Kaming mga mambababoy na mga aswang ay hindi kumakain ng tao. Pinangako ko sa'yo, Abner. Hindi ka namin sasaktan, kaya wala kang dapat ikatakot. Dahil sa nalaman ko sa pagkatao nila, nawalan ako ng tiwala sa asawa ko. Ang tanong ko lang ay kung bakit gano'n na lang ang epekto sa kanya ng pulseras na yon. Nagalit siya ng sobra dahil doon at yun ang gusto kong malaman. Hanggang sa makalipas pa ang ilang araw, hindi nila tinatago sa akin sa tuwing kakain ang mga ito ng hilaw na baboy. Napaisip ako na wag naman sanang humantong sa sitwasyon na malaman kong ang mga kalahi niya ang pumatay sa lolo ko. Abner, simula nung malaman mo yung totoong pagkatao ko, ramdam ko na yung pag-iwas mo sa akin na naintindihan ko naman eh. Pero sana wag naman sa ngayon dahil hindi pa ako nanganganak. Baka maapektuhan yung bata sa sinapupunan ko dahil sa stress eh. Sigurado ako na malusog yung anak natin dyan sa tiyan mo. Araw-araw ko ba naman kumakain ng hilaw na baboy? Grabe. Sobrang mapaglaro ang tadhana. Galit na galit talaga ako sa mga aswang at hindi ko lubos maisip na mag-aasawa ako ng isang aswang. Alam ko naman na hindi mo ganun kadaling matatanggap lahat eh. At hindi ko rin alam, Corazon, kung matatanggap kita ng ganyan ka. Napatahimik si Corazon nang sabihin ko yon. Hanggang naisipan kong dumalaw sa bahay ni Mang Kaloy. Nagulat naman ito sa pagdating ko. Oh, Abner. Bakit ka na pa rito? May problema ba? Gusto ko lang po sanang may makausap Mang Kaloy. Mabuti na lang at may nagturo sa akin ng bahay mo. Bakit hindi ka na lang pumunta sa bukid ngayon? Magpapahinga po kasi ako eh. Ewan ko ba? Ang akala ko naka-jackpot na ako dahil nagkaroon ako ng maganda at mabait na asawa pero mali pala. Mukhang mabigat yung dinadala mo ngayon ha. Ano ba problema? Sabihin mo sa akin at baka makatulong ako sa iyo. Bago po ang lahat ng yun, may tatanong lang po sana ako sa inyo tungkol sa mga magulang ni Corazon. Nung nakatira pa po kayo dito, wala po ba talaga kayo napansin na kakaiba sa pamilya nila? Wala naman. Ang madalas lang na napupuna ko sa mga tao noon ay kung bakit gano'n na lang kadami ang alaga nilang hayop. Hindi naman daw nila to binibenta, kaya nagtataka ang lahat kung para saan yun. May tiwala naman ako sa iyo eh, kaya sasabihin ko to. Ang pamilya ni Corazon ay puro mga aswang. Nakita ko mismo sila at ng gabing yon, umamin sila sa akin. Ano? Aswang ang pamilya ni Corazon? Paano nangyari? Hindi ko talaga alam ang tungkol sa bagay na yon.
Kaya pala galit na galit sa akin si Corazon nang makita niya yung pulseras na may batong itim. Ano naman ang kaugnayan ng pulseras sa pagkatao ni Corazon? Ang pulseras kasi na yon, nahanap ko dun sa isang bahay namin sa kung saan namatay si Lolo. Alam na alam ko talagang pagmamayari yun ng aswang na pumatay sa kanya kaya ako tinago. Gusto ko kasing hanapin yung pumatay sa lolo ko eh. Ang pagkakaalam ko lang sa mga pulseras na yan, lalo na yung may gintong itim ay pagmamayari lamang ng isang uri ng aswang. Hindi kaya may kinalaman ng pamilya ng asawa mo sa pagkawala ng lolo mo? Sana naman po, nagkakamali lang ako ng hinala na meron silang kinalaman. Hindi talaga ako magdadalawang isip na patayin sila kapag napatunayan ko na isa sa kanilang pumatay sa lolo ko. Alam mo ba ang sabi ng mga matatanda sa akin dati sa itim na paturay? Pinag-uugutan ang lakas ng mga aswang yon. Maling-bali na hinayaan mo ang asawa mo ang humawak sa pulseras na yon. Paano kung gamitin niya ang bagay na yon para gumawa ng kasamaan dito sa lugar natin? Ano kaya ang magandang gawin, Mang Kaloy? Hindi ko maintindihan eh. Kahit akong gulong-gulo na rin ako. Iligtas mo ang asawa mo laban sa paggawa ng kasamaan. Kailangan mo siyang tulungan na huwag maging saking. Ay mabuti pa, kunin mo sa kanya ang pulseras at dali mo sa akin para masira na natin yon. Ilang segundo akong hindi nakapagsalita habang nag-iisip. Hinawakan ni Mang Kaloy ang balikat ko at malungkot siyang nakatingin sa akin. Abner, kung sa tingin mo talaga ay may koneksyon ang asawa mo dun sa pagkapatay ng lolo mo, eh siguro, ang magandang gawin mo ay... ano po, Mang Kaloy? Patayin mo na ang buong pamilya na bilang pagiganti sa kanila. Tiimbagang akong nakatingin kay Mang Kaloy. Pagkasabi niya niyon. Maya-maya pa, dumating si Kian sa kanyang bahay at humihingi ng tulong. Ang batang natagpuan ay anak niya talaga. Gusto ko rin sanang makisimpatya sa kalungkutan niya kaso lang mas malaki ang problema ko kaysa sa kanya. Kumusta ka na, Abner? Ano naman ang nagdala sa'yo dito sa bahay ni Mang Kaloy? Wala. Dumalaw lang ako dito dahil gusto kong magkaroon ng kausap. Pasensya ka na kung hindi man lang ako nakapunta sa bahay ninyo simula nung malaman na anak mo pala yung namatay. Marami kasi akong ginagawa eh. Naiintindihan naman kita eh. Nalaman na rin kasing mga anak na si Corazon, kaya dapat talaga, naglalaan ka ng oras sa mag-ina mo. Kaya nga eh. Sige na, mauna na ako sa'yo. Kailangan ko nang umuwi kasi marami pa akong gagawin. Sige, mag-ingat ka, Abner. Hihintayin kita rito hanggang bukas ng gabi. Tumango lang ako sa matanda at agad na umuwi sa bahay. Nasa lubong ko si Corazon at mukhang galit na galit sa akin. Saan ka nagaling? Umalis ka nang hindi nagpapaalam? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Saan kita hanapin? Pumunta lang ako kay Mang Kaloy. Ano? Ano yung ginagawa mo doon? Ano pinagsasabi mo sa kanya? Wala. Sumagot ka ng maayos pag kinakausap ka. Simula ngayon, ayoko na makipagkita ka pa sa matandang yun. Naiintindihan mo ba? Ano bang problema ninyo kay Mang Kaloy? Matagal ko na siyang kilala at hindi mo ko pwedeng pagbawalan na makita siya. Kahit isang beses, wala akong narinig na may masamang sinabi sa iyo yung matandang yon, kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit kayo ng nanay mo, ayaw akong lumapit kay Mang Kaloy. Gusto mo talagang malaman? Ha? Kagaya namin, aswang din si Mang Kaloy. Huli ko na lang nalaman ng totoo dahil sinabi sa akin ni nanay. Ano? Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang sabihin mo, gusto mo lang nalayuan ko yung taong yon para maprotektahan nyo ang tunay niyong pagkatao. Sige na, sa'yo na yan. Kung ayaw mong maniwala, basta ako sinabihan na kita. Para walang gulo, tigilan mo na yung pakikipagkita mo sa kanya. Padabog akong tinalikuran ni Corazon. Nahiga na siya para magpahinga. Kinaumagahan na unang nakabangon sa akin ang asawa ko. Lumabas ako sa kwarto at hinanap siya. Napadpad ako sa likuran ng bahay at nandun si Nanay Lita at Corazon na nag-uusap. Saan ba galing ang pulseras na to? Akin yan, paano daw kasi napunta kay Abner? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi nga ako naniniwala na napulot niya lang yan eh. Nagalit ako sa kanya nung makita ko to. Ibigay mo na sa akin at ako na magtatago. Ako na lang muna magtatago. Baka kasi makalimutan niyo pa kung saan niyo mailagay eh. Babanggitin mo ba kay Abner na ako nagmamay-ari ng pulseras na yan?
Tsaka nang siguro. Kasi mainit pa yung dugo sa akin ni Abner eh. Hayaan niyo nanay, sigurado naman ako na kapag nakalabas na yung anak namin, babalik din sa pagiging mabait si Abner. Kaya nga anak eh, nalulungkot ako sa tuwing nakikita ko kayo na hindi nagkakaintindihan. Pasensya ka na ha, pinanganak kitang aswang. Hindi niyo naman kagustuhan yun eh. Tsaka wala namang masamang maging aswang basta eh, hindi tayo pumapatay ng tao. Nakakuyom ako ng aking kamao nang malaman ko na si Nanay Lita pala ang nagmamay-ari ng pulseras na yon. Dahil doon hindi ko na kailangang magtanong. Sa wakas, nakita at nakilala ko na ang taong pumatay sa lolo ko. Hindi ako nagpakita sa kanilang dalawa at bumalik sa loob ng bahay. Namataan ko ang mahaba at matalas na punyal na nakalagay sa kusina. Kinuha ko yun at tinago. Desidido na akong patayin si Nanay Lita para maipaghiganti ko ang ginawa niya kay Lolo. Kuya Abner, bakit niyo po tinago yung kutsilyo na yan? Kakailanganin ko to dahil may gusto kong patayin. Sino? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kung sino eh. Kuya, alam kong galit ka sa amin dahil nalaman mong aswang kami. Hindi ka lang makakaalis dahil malapit ng mga anak si ate. Pero sana naman makinig kayo sa amin. Huwag na po kayong makipagkita kay Mang Kaloy kasi po aswang din siya. Matagal ko nang kilala si Mang Kaloy. At ni isang beses, hindi ko alam o narinig na kumain siya ng tao. Paano magiging aswang ang matandang yun na magkaibigan sila ng lolo ko at dati silang manunugis ng aswang? Abner, Gemma, parang seryoso yung pinag-uusapan niyo ah. Hindi naman gaano. Halika nga rito, Corazon. Alam mong gustong gusto ko talaga na nakikita yung magiging anak natin eh. Ano kaya sa tingin mo? Babae o lalaki? Sa tingin ko lalaki to. Maganda ata ang mood mo ngayon, Abner. Ba, hindi mo inaaway si Corazon ah. Napag-isipan ko lang po kasi na wala namang patutunguhan kung magagalit pa ako eh. Pamilya naman na po tayo eh, kaya dapat eh, nagmamahalan at nagkakaintindihan tayong lahat, di ba? Ah, tama yan, iho. Ay, salamat naman kung ganon. Niyakap ako ni Nanay Lita dahil sa sobrang saya. Nang mga oras na yun, gusto ko na talagang saksakin siya. Pero alam ko na hindi pa yun ang tamang panahon. Hanggang sa sumapit ang gabi. Nakayakap sa akin si Corazon habang mahimbing na natutulog. Dahan-dahan kong kinuha ang pulsera sa bulsa niya. Nagtagumpay naman akong makuha yun, kaya agad akong bumangon. Saan ka pupunta? Wala. Dito lang. Hindi lang kasi ako makatulog eh. Naiinitan ako. Doon lang muna ako sa likuran na magpapahangin. Ganun ba? Huwag kang magtatagal doon Huwag mo na akong isipin, Corazon. Matulog ka na lang ulit. Mas kailangan mo ng pahinga. Malapit nang lumabas ang baby natin, kaya kailangan matutulog ka na ng tama sa oras. Ngumiti sa akin si Corazon at bumalik sa pagtulog. Doon ako dumaan sa likuran ng bahay para pumunta kay Mang Kaloy dala ang pulseras. Tumakbo ako, papunta sa bahay nila. Hingal na hingal akong makarating doon. Ano na naman ang nangyari? Gabi na, pero naparito ka pa rin. Mang Kaloy, dala ko na po yung pulseras na tinutukoy ko sa inyo. Ito po, sirain niyo na po. Ano? Di mabuti. Akin na yan. Akin na yan at nang masira ko na. Ayun, Abner. Pwede mo na silang patayin dahil wala na ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng lakas at bilis. Ang gusto ko lang patayin yung nagmamay-ari ng pulseras na yan. At yun yung nanay ni Corazon. Hindi ko maaaring saktan ng asawa ko dahil nasa sinapupunan niya yung magiging anak namin. Kung ganon, susuportahan kita sa balak mo. Pakainin mo siya ng asin at bawang o di kaya sabuyan mo hanggang sa mamatay. Kapag alam mo na hindi siya mananagutan ng hininga dahil sa asin at bawang, saksakin mo ang kanyang dibdib. Opo, yun po talagang gagawin ko. Umuwi ka na sa inyo at ako na ang bahalang sisira dito sa pulseras na ito. Sumunod ako sa sinabi ni Mang Kaloy. Nang makabalik ako sa bahay, nadatnan ko si Corazon na nakaupo habang namimilipit sa sakit ng tiyan. Nakita ko rin si Nanay Lita na may dalawang maligamgam na tubig, tsaka tuwalya at pinunasan si Corazon.
Ano pong nangyayari? Manganganak na ba yung asawa ko? Oo, manganganak na si Corazon. Ang nakakainis lang ay mas inuna mo pang makipagkita sa matandang yon kesa bantayan ang asawa mo. Ito na naman tayo. Ano naman masama kung makipagkita ako sa kanya? Ninakaw mo ang pulsera sa asawa mo para ibigay sa matandang yon. Dahil sa ginawa mo, mas lalo mo siyang pinalakas. At maging dahilan para mapatay na kami na mababa ang uri. Hindi mo man lang inisip ang anak mo, Abner. Lahat ng paliwanag ginawa na namin para maintindihan mo pero mas nakinig ka sa matandang yon. Malaya ka talaga, Abner. Pinagkanulo mo yung sarili mong asawa. Ano? Ano ba talagang halaga ng pulseras na yun sa inyo, ha? Ikaw ang pumatay sa lolo ko. Gusto niyo ba talagang malaman kung bakit galit na galit ako sa inyo? Kasi ang pulseras na yun, yun ang nakita ko kung saan namatay si lolo. Ang pulseras na yun ang pagmamayari ng isang aswang na pumatay sa lolo ko. Malapit nang lumabas ang sanggol. Kaya mabuti pa pumasok ka na sa kwarto. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa asawa mo tungkol sa pulseras na yun, Corazon. Sumunod si Corazon sa sinabi ni Nanay Lita. Nang kami na lang ng matandang babae ang naiwan, doon niya sinabi ang lahat ng katotohanan tungkol sa pulseras na itim na may itim na bato. Hindi talaga ako ang nagmamay-ari nun, kundi yung asawa ko. Makapangyarihan ng pulseras na yon dahil galing pa yun sa ninuno niya. Kung ang asawa niyo ang nagmamayari ng bagay na yan, ibig sabihin, asawa mo ang pumatay sa lolo ko? Imposible yun, Abner. Ikaw na mismo ang nagsabi na sa Maynila namatay ang lolo mo. Hindi nakapunta ng Maynila ang asawa ko dahil namatay ng maaga. Ano? Ibig sabihin pinatay rin ng isang manunugis ang asawa mo? Hindi. Hanggat nasa kanyang pulseras, mahihirapan ang manunugis na patayin siya. Isang aswang rin ang pumatay sa kanya. Aswang na sakim at makasarili. Kung ganon, alam mo ba kung sino ang pumatay sa asawa mo? Kailangan ko ng kasagutan para matukoy ko kung sino ba talaga ang pumatay sa lolo ko. Si Kaloy lang ang nakakaalam sa pulseras na yon. At nagulat na lang kami na namatay na ang tatay ni Corazon. Nawawala rin ang pulseras niya. Nung una, hindi ko inakusahan si Kaloy pero kinaumagahan. Nagtaka ako kung bakit siya pumunta ng Maynila. Siya lang ang nakakaalam sa makapangyarihang pulseras. Ibig mo sabihin, kung si Mang Kaloy ang iniisip mo na pumatay sa asawa mo at kumuha ng pulseras, pwede rin siyang pumatay sa lolo ko? Teka, imposible. Magkaibigan sila ng lolo ko eh. Abner, naniniwala ako na siya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kaya nga binanggit sa akin ni Corazon na magkasama kayo sa Maynila. Pinilit kong umuwi ang anak ko dito. Nang mamatay si lolo, siya ang unang nakaalam. Sa pagkakaalala ko, sinundo niya pa nga ako sa paaralan nun para ibalita yung nangyari sa akin sa lolo ko eh. Pinaglalaroan ka lang ni Kaloy. Kaya siguro pagkatapos niyang patayin ang lolo mo, hindi kanya nilubayan dahil alam niyang nasa iyo ang pulseras. Maya-maya pa habang nag-uusap kami ni Nanay Lita, tumakbo si Gemma papunta sa kinaroroonan namin. Nay, si Ate Corazon po. Sobrang sakit na raw ng tiyan niya. Baka lalabas na yung bata. Kung gano'n, sino magiging kumadrona niya? Ako na ang magpapaanak kay Corazon. Dito ka lang sa labas, Abner. Alam ko na maaamoy ng aswang na may mga nganak ngayon kaya kailangan mong magbantay. Magsaboy ka rin ng asin at bawang sa bintana ng kwarto niyo. Opo. Tutulong po ako sa magbantay dito. Sinabihan ko na rin po yung iba nating kamag-anak na manganganak si Corazon. Kaya maya-maya dito na sila para magdiwang. Kung ganon, maiwan ko na kayo. Kuya, kaunting kalaman lang po. Ang mga aswang na mambababoy ay hindi nakakalipad. Tandaan niyo ho na may suot na itim na scarf ang mga aswang na kauri namin. At kapag may napansin kayong walang scarf, sila yung mga masasamang aswang. Sige. Umikot ako sa paligid at nagmasid ng maayos. Kinakabahan ako at na-excite na makita ang anak ko. Nagsisi ako ng sobra dahil nagtiwala ako ng husto kay Mang Kaloy. Noon ko pa pala nakilala ang taong pumatay sa lolo ko. Hanggang sa nagulat na lang akong may narinig akong malalakas na pagaspas ng mga paktak sa itaas ng malalaking puno. Nagkatinginan kami ni Gemma at pinatubo nito ang kanyang matutulis na kuko. Kuya, narumanda ka. Sigurado ako na sumugo dito yung mga kalayang aswang ni Mang Kaloy. Sa'yo ako natatakot, Gemma eh. Baka magkamali ka. Ako yung makalmot mo, ha? Kagaya po ng sinabi ni ate at ni nanay sa'yo, hindi kami nananakit ng tao. Nagbantay kang maigi dahil isang madugong labanan to ng mga aswang. Anong ibig mo sabihin?
Kaya darating yung mga kalahi naming mambababoy ng mga aswang dahil alam na ni ate na kinuha mo sa kanya yung pulseras. Gusto naming bumuo ng grupo para mabawi yun. Pero nagkataong na manganganak siya ngayon. Ano? May plano na pala kayong pamilya mo? Oo. Biglang may isang nilalang na bumaba sa harapan namin. Naging si Mang Kaloy ang nilalang na yun. Ngayon lang ako nakasaksi ng pagpalit anyo ng aswang bilang tao. Walang iya ka talaga, Mang Kaloy. Ang kapal-kapal na mukha mo. Isa ka pa rin pala aswang eh. Ang buong akala ko, nakahanap na ako ng pangalawang pamilya sa'yo pero niloko mo na pala ako. Ganun mo na ba ako kinasusuklaman ngayon, ha? Aba, dapat ka nagpapasalamat ka sa akin kasi nakilala mo tong si Corazon. Naaamoy ko na ang bagong silang na sanggol. Akin ang anak mo. Huwag mong sasaktan ang anak ko dahil magkakamatayan talaga tayo. Talagang magkakamatayan tayong lahat dito. Sa tingin mo ba, ay may laban sa akin ang aswang na mambababoy na ito? Pupulbosin ko kayong lahat. Marami rin ho kaming nakahanda sa paglusob nyo. At hindi kami susuko sa'yo kahit may kapangyarihan ka pa na ninakaw mo sa tatay ko. Itong tatay mo naman masyadong uto-uto. Kagaya rin ang lolo nitong si Abner. Inaamin mo nga na ikaw ang pumatay sa lolo ko? Oh, bago ko siya pinatay, pagkausap pa nga kami. Gusto niya akong orasyonan para mawala raw ang pagkaaswang ko. Noong una, pumayag rin naman ako sa uso niya dahil gusto ko na rin ng tahimik na buhay. Kaso, matanda na ako kaya maaaring madali na akong mamatay kapag naging tao na rin ako. Paano mo pinatay yung lolo ko? Simple lang. Habang nag-oorasyon siya ay inatake ko siya. Dahil sa pulseras na ito, hindi niya ako kinaya lalo na. At hindi siya nakapaghanda nang umatake ako sa kanya. Una kong ginawa, dinukot ko ang puso niya at kinain. Nakakatuwa nga eh. Hindi man lang naisip ng lahat na ako ang gumawa nun. Traidor kang hayop ka. Ang sama-sama mo! Oo, masama akong aswang. Akala mo ba matatago mo sa akin na hawak mo ang pulseras? Minsan ko nang nakita sa iyo yon, kaya gumawa talaga ako ng paraan para magkaroon tayo ng ugnayan. Sa ganoon, babawi ko ito sa iyo. Kaya pinakilala kita kay Corazon. Gusto ko rin sana patayin ang babaeng yon, pero napag-isipan ko na makikinabangan ko nga muna. Sobrang galing mo talagang magpanggap. Napagkamalan ko pa talaga ang biyanan ko ang pumatay sa lolo ko, pero ikaw pala talaga yon. Ikaw pala talaga nagmamayari ng pulseras. Patibong ko lang ang lahat ng ito, Abner. Minsan kasi, matuto ko na rin maging isang patalino para hindi ka naiisahan. Nang mga oras na yun, dumating ang mga alagad ni Mang Kaloy. Nakakalipad sila sa ere. Kasabay nun ang pagdating ng mga kauring aswang ni na Corazon. Kami nang bahala sa mga tupuntahan mo si nanay tsaka si ate. Sige, mag-iingat ka, Gemma. Uunahin na kita sa pagkuha sa anak mo! Lumipad si Mang Kaloy sa bubong ng bahay. Kaya mabilis akong tumakbo papasok sa loob. Naabutan ko si nanay at Corazon na nililinisan ang bata. Kinuha ko sa kanila ang bata at nilapag sa higaan namin tapos pinalibutan ko ng asin at bawang. Naalala ko na may Biblia ako sa loob ng bag kaya kinuha ko rin yon at inilagay sa tiyan ng bata. Abner, anong ginagawa mo sa anak natin? Nandiyan na si Mang Kaloy at mga kasamahan niya. Ha? Lumilipad na sila papunta dito. Panigurado ko lang na hindi niya malalapitan o masasaktan ng bata. Kung gawin kailangan natin siyang labanan. Nay, ako lang haharap sa kanila. Kami na ang bahala ng mga kamag-anak nating puksain ang masasamang yan. Hindi ka pwedeng umalis dito, Corazon. Kakapanganak mo pala. At isa pa lang ang kailangan ng batlayan dito, yung bata. Sikapin natin yun na hindi nila makuha. Hindi kakayanin ni nanay si Mang Kaloy dahil nasa kanya yung pulseras. Ayos lang ako. Kahit namatay ako, handa akong isugal ang sarili ko para maipaghiganti ang tatay mo. Ngayon ko sisingilin ang Kaloy na yan. Biglang pumasok ang mga aswang sa bahay namin. Doon sila dumaan sa dingding namin na gawa sa pawid. Sumabay rin na lumitaw si Mang Kaloy at doon siya dumaan sa bubong namin. Hayop kang matanda ka! Ha? Kahit kailan, ikaw ang sagabal sa pamumuhay namin. Kahit kailan ay hindi kami magiging sunod-sunura sa'yo. Malakas na ako, Lita. Wala akong pakialam kahit gaano ka pakalakas.
Biglang nagpalit anyo bilang malaking baboy si Nanay Lita at sinugod si Mang Kaloy. Mabilis namang umilag ang matandang lalaki kaya nasira ang iba't ibang parte ng dingding namin sa pagtutuos nila. Naghanda naman ang ibang aswang para sugurin ako pero mabilis ko silang sinabuyan ng asin at bawang. Ang isang lalaking aswang ay si Corazon ang inatake kaya hindi ako nagdalawang isip na sabuyan ito ng asin. Namatay naman agad, pero si Corazon, biglang tumubo ang mga pangil at galit na nakatingin sa akin. Hindi ko namalayan na natamaan pala siya ng asin. Ay, sorry, pasensya ka na, Corazon. Nililigtas lang naman kita eh. Isa pang matamaan ako ng asin. Babalian kita ng leeg. Sige na, dito lang kayo. Tutulungan ko lang si Nanay Lita laban kila Mang Kaloy. Nagtungo ako sa kinaroroonan ni Nanay Lita at Mang Kaloy na hanggang ngayon ay nagtatagisan pa ng lakas. Nakita ko na lang na malakas na sinuntok ni Mang Kaloy sa tiyan si Nanay Lita, kaya bumagsak ito. Sinundan pa siya ng matandang lalaki at susugurin ulit, pero mabilis ko siyang binato ng bawang na buo sa likuran. Hindi makakapatay ang mga bawang mo sa akin. Kahit isang dosena pa ibato mo! Talagang masamang damo ka talaga! Saka na kita harapin, Abner. Kapag napatay ko na ang babaeng matandang ito! Muli siyang sinuntok ni Mang Kaloy, pero nakaiwas ang matanda. Hanggang sa muling nakabangon si Nanay Lita at nagtoos sila ulit. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko dahil wala akong alam sa pakikipaglaban. Naalala ko ang itak na meron ako. Kinuha ko yon at hinanda ko para atakihin si Mang Kaloy. Nakita ko na pilit nilalabanan ni Nanay Lita ang matanda, pero lugi talaga siya. Hindi ko inaasahan na mahuli ni Mang Kaloy ang leeg ni Nanay Lita at sinakalito. Buong tapang kong tinaga ang kamay ni Mang Kaloy na nakahawak sa leeg ni Nanay kaya naputol yon. Walang iya ka talaga, Abner. Nararapat lang yan sa'yo. Kulang pa nga yan eh. Papatayin talaga kita. Ipaghihiganti ko ang lolo ko. Sige, subukan natin kung kaya mo. Tinadya kanya ang tiyan ko at sinabayan ng malakas na suntok sa mukha. Halos maalog lahat ng ngipin ko. Nabitawan ko yung itak ko. Hindi pa siya nakontento doon. Tinapak-tapakan niya pa ang katawan ko. Tiniis ko yung sakit at tinakpan ng mukha ko gamit ang mga kamay. Abner! Tanda! Ako ang harapin mo! Gusto mo talagang mauna sa asawa mo? Sige, pagbibigyan kita. Kahit putol lang isang kamay ko, kaya pa rin kitang ubusin. Yan ang akala mo. Nasa akin ang pulseras na nagbibigay ng lakas. Ngayon ako naman ang mananakit sa'yo, kagaya ng ginawa mo sa asawa ko! Teka, wala mo na kuha ang pulseras. Ikaw ang nagturo sa akin na maging matalino, di ba? Ang kamay mo na pinutol ko ng itak, doon mo sinuot ang pulseras. Mabilis na kumilos si Corazon at sinakal ang matandang lalaki. Pagkatapos pinutulan niya ito ng ulo, nagtagumpay siyang mapatay si Mang Kaloy. Kaya ang isinunod naman namin ay ang mga alagad na lumalaban pa rin. Sa huli, nanaig ang mabubuting aswang sa masasama. Naubos ang lahat ng mga alagad ni Mang Kaloy. Si Gemma naman ay nagkaroon ng kaunting sugat na ginamot agad ni Corazon. Makalipas ang ilang araw, naging usap-usapan ang biglaang pagkawala ni Mang Kaloy at ng iba pa. Tahimik kami at nagpapanggap na walang alam. Abner, gusto ko lang sanang malaman kung iiwan mo ba ako dahil sa pagkatao ko. Noong una, gustong-gusto kitang iwanan pero napatunayan ko sa sarili ko na hindi pala kayo kagaya ng iba mong mga aswang. Ang hiling ko lang sana, huwag mo ipamana sa anak natin yung pagkaaswang mo. Gusto ko sana siyang mamuhay ng normal. Hindi naman ang gusto ko, Abner. Huwag ka mag-alala. Lalaki siyang normal na tao. Masaya ako dahil sa wakas ay nakita ko na rin ang anak ko. Sa ngayon, ilang taon na ang nakalipas at magkasama pa rin kami ni Corazon. Nadagdagan na rin ng 3 ang anak namin. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwentong binahagi ko sa inyo. Ang pag-ibig ay hindi sukatan kung ano man ang pagkatao ng isang tao kapag totoo mo itong mahal. Sa uulitin, God bless and more power.